Sa iba pang balita, pinakaapektado ng bakbakan sa Basilan ang mga sibilyang naiipit sa gulo simula pa nitong Sabado. Nasa 300 pamilya na ang lumikas dahil sa bakbakan. Inaalam naman ng militar kung may nag-leak na impormasyon tungkol sa operasyon ng mga sundalo kaya nagkaroon ng pintakasi o ang pagtutulungan ng mga armadong tao laban sa militar. Balitang hatid ni Ian Cruz. Kinumpirma ng Western Mindanao Command na kuha nga noong Sabado ang viral video na ito ng magkabarilan ng Abu Sayyaf at ang 44th Infantry Battalion ng Army. Nagsimula raw ang gulo nang paulanan ng mga bandido ang mga sundalo alas 7:50 ng umaga habang nasa isang kalsada sa Sitio Bayoko ng Barangay Baguindan. Description of being fired upon is putok ng baril. Wala siyang sinabi na may pumutok na landmine tapos nagkaroon ng firefight. Ayon sa militar, nagkaroon umano ng pintakasi o yung pagtutulungan ng lahat ng armadong tao sa isang komunidad laban sa isang kalaban. Inaalam tuloy kung may nag-leak ng impormasyon tungkol sa operasyon. Bago nito, ikino-ordinate daw ang operasyon sa MILF alinsunod sa patakaran dahil sa peace process. We will look into that. Hindi pa naman tapos yung operation. It's still ongoing. Too early to say na may leak o walang leak. Sabi ng Malacanang, di pa pwedeng umpisahan ang investigasyon sa engkwentro habang ongoing pa ang operasyon para makapag-focus ang mga sundalo. Pero nakatanggap na raw ng impormasyon ang ilang nabiyuda ng operasyon na pupunta ang Pangulo sa Zamboanga City. 18 sundalo ang patay, kabilang ilan umanong napugutan. Ilan sa kanila ang binigyan na ng full honors nang iuwi sa kani-kanilang probinsya. 56 na sundalo naman ang sugatan. Ito yung lead car ng mga sasakyan ng 44th IB ng Philippine Army na pumasok nga dito sa Tipo-Tipo para doon sa operation nila laban sa Abu Sayyaf. At makikita nga natin yung mga tama ng bala at shrapnel nung sumabog yung landmine ng mga bandido. At makikita natin itong windshield talagang tadtad na mga tama ng bala. At yung malalaking tama ng bala na yan, sinasabing mga tama daw yan ng Barrett o yung caliber 50, kaya naman napakalaki ng damage na tinamo nitong mga sasakyan at maraming mga sundalo ang nasawi. Sa Abu Sayyaf naman, 24 ang patay kabilang ang Moroccan terrorist na si Muhammad Katab at si Ubayda Hapilon, anak ng ASG leader na si Isnilon Hapilon. 30 naman ang sugatan, kabilang na si Puruji Indama na critical daw. Ang nakatatandang Hapilon at si Indama talaga ang target ng operasyon. Ngayon, pati mga residente sa barangay Silangkon at Baguindan ng Tipo-Tipo naiipit. Ang nasa 300 pamilya lumikas simula nung Sabado nang hihingi ng tulong. Wala po, hanggang ngayon. Paano kayo nakakakain? Kadalasan po na manghingi na sa Diyos para makakain lang. Sabi ng lokal na pamahalaan, namigay na sila ng tulong bukod pa sa iniyahan ng relief operation ng ARMM. Kaya nga ngayon, ihiningi nila yung data ng mga tao. So nagawa na po namin. Kanino ipapasa yan? Sa DSWD po. Mula sa Tipo-Tipo Basilan, Ian Cruz, GMA News.